Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ika-11 na linggo sa karaniwang panahon at ang ating mga pagbasa ay nagpapaalaala sa atin sa kahalagahan ng pananampalataya. At mula sa ikalawang pagbasa hango sa sulat sa mga Hebreo, sinasabi sa atin kung sino ang matatawag na may pananampalataya sa Diyos. At sinasabi rin dito kung ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya. Malinaw na sinasabi dito sa ikalawang pagbasa, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita ng mga mata, pero pinapaniwalaan natin na mula sa Diyos. Pananampalataya ang tawag kapag kaya kong panghawakan sa mata ng pananampalataya na ang mga mangyayari at gagawin sa buhay ay naaayon sa kung ano ang plano at kung ano ang kagustuhan ng Diyos. At sino ang matatawag na mga taong may pananampalataya? Sila yung mga tao na kahit na isipin natin ang isipin para bang napaka-imposibleng mangyari, pero dahil nananampalataya sila sa Diyos, imposible mang isipin. Dahil nananalig sila sa Diyos, ang lahat ay magiging posible. At ito ay napakahalaga para sa atin. Kasi sa totoo, sa buhay natin, habang tayo ay nagkakaedad, habang tayo ay tumatagal sa paglilingkod, imbis na mas tumitindi ang pananampalataya, para bang umiigsi ang pananampalataya. Halimbawa, meron tayong gagawing project sa simbahan. Ang number 1 na magsasabi, hindi natin kaya yan, imposible yan, yung matatanda. Ewan ko, di ba dapat pag mas nagkakaedad at mas tumatagal na sa pagiging Katoliko, mas dapat na matatag at matindi na ang pananampalataya, na hindi ko man nakikita ang bagay na yan, hindi ko man maubos maisip na mangyayari yan, pero dahil nananalig ako sa kapangyarihan ng Diyos, mangyayari ang lahat ng iyan. Di ba dapat ganon? Pero kung minsan, kung sino pa yung paghuhugutan natin ng inspirasyon, ng lakas, ng pananampalataya, sila pa ang magsasabi, hindi kaya yan. Maniwala kayo sa akin, hindi natin kaya yan. Ibinibigay sa ating halimbawa ang naging napakagandang karanasan ni Abraham. Sa kanyang katandaan, sinabihan siya ni Yahweh, umalis ka sa lugar kung saan ka nandoroon ngayon. Magpunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo, doon magsimula kang magtatag ng isang komunidad. Matanda na si Abraham. At siguro sa kanyang katandaan, sinabi na niya sa kanyang sarili, dito na ako mamamatay. Ayoko nang umalis dito sa lugar na ito. Pero kung minsan, sadyang mapagbiro ang tadhana. Matanda na, doon pa tumawag si Yahweh kay Abraham at sinabi, umalis ka diyan sa lugar na kinaroroonan mo ngayon at magpunta ka doon sa lugar na sasabihin ko sa iyo.
Kumontra ba si Abraham? Tumutol ba si Abraham? Di ba hindi? Sumunod siya sa Diyos. Nanalig siya sa Diyos. Na hindi man niya naiintindihan, sumunod siya at nagtiwala sa Diyos. At nung siya'y napunta doon sa lugar na sinasabi ni Yahweh sa kanya, doon mas napagyaman ni Abraham ang kanyang ari-arian, ang kanyang pamilya, at doon siya'y pinagkalooban ng anak. Kasi matanda na si Abraham at matanda na yung kanyang asawang si Sarah. Hindi pa sila nagkakaanak. Kaya hindi na siya umasa pa. Kaya nga sinasabi niya, dito sa lugar na ito, dito na kami mamamatay ng aking asawa. Pero hindi iyon ang plano ng Diyos. Hindi ka diyan mamamatay sa lupaing iyan. Doon ka mamamatay sa lupaing ituturo ko sa iyo. Pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita pero kayang panghawakan dahil sa matinding pagtitiwala sa Diyos. Kung tatanungin natin mga kapatid ang ating mga sarili ngayon, isa ka ba doon sa mga taong masasabi na may pananampalataya sa Diyos? Na kahit na napaka-imposible na mga bagay na maaaring ipagawa ng Diyos sa iyo dahil nananalig ka sa kapangyarihan ng Diyos, nagsasabi ka sa Kanya, yes, Lord, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. At iyan ang tularan natin. Huwag tayong maging katulad ng mga taong walang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, na hindi pa nga nasusubukan ang sinasabi na agad, mahirap yan, hindi natin kaya yan, hindi natin magagawa yan. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. At kapag ibibigay natin sa Kanya ang buo nating tiwala, yung mga iniisip nating napaka-imposible, posible pala. Yung mga iniisip nating malabong mangyari, mangyayari palang lahat. Sinasabi ng mga iba na nakaalam na ang Diocesan Shrine and Parish of St. Paul of the Cross ay nag-a-apply, nagpe-petition for the status of minor basilica. Sabi ng ibang mga nakakaintindi, hindi na kayo pwedeng mag-apply kasi sa isang diocese, isang minor basilica lang dapat ang mayroon. At meron ng minor basilica ang Diocese of Antipolo, ang minor basilica of St. John the Baptist sa Taytay. Hindi na kayo papayagan, hindi na kayo maaaring maging minor basilica. At maliit lang naman ang Concepcion Dos para maging minor basilica, itong Diocesan Shrine ni St. Paul of the Cross. At marami pang mga sinasabi ang iba. Pero lumabas ang desisyon ng Roma. Holy Tuesday,
inaaprubahan ang ating petition for the status of minor basilica. Imposible sa mata ng marami, pero kapag gusto ng Diyos, imposible man mangyayari. Amen. Manalig, magtiwala, kumapit tayo sa Diyos. Higit siyang makapangyarihan kaysa kanino pa man, kaysa sa ano pa mang bagay. Siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan. Magagawa niya ang mga bagay na sa kaisipan natin imposibleng mangyari.